Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah Kapitulo 53. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa panahon ni Isaiah ay binabanggit na dito ang tungkol sa pagtubos ng Panginoon sa atin. At ito ay sa pamagitan ng kanyang buhay na ipinagkaloob sa atin dahilan sa dakilang kahabagan at dakilang pag-ibig. Isaiah 53. Ganito ang siyang sinasaad: sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat na sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanlawan. Gayunmay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasa sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayunmay nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, na gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa Kanya ay pipi, at gayunmay hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang guminita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalansang ng aking bayan ay nasaktan siya, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masasama o ng masama. At gaya ng ilang lalaking mayaman ay sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pandadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayunmay kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, iniligay niya siya sa pagdaramdam, at pagkain niyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya'y makikita sa pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanyang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinunot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga manlalalansang. Gayunmay dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang.
Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 15 at kaugnay sa ating scripture reading ay ating tinutuloy ang ating pag-aaral tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po tayong mga ilang tanong sa Heidelberg Catechism at ito ay tanong bilang 35. Ano ang inyong pagkaunawa sa salitang nagdusa? Ang sagot na sa buong panahon ng kanyang buhay sa lupa, lalo na sa huli, tiniis ni Kristo sa kanyang katawan at kaluluwa ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Ito ang ginawa upang sa pamagitan ng kanyang pagdurusa bilang kabayaran ng handog, mapalaya tayo ni Kristo sa katawan at kaluluwa mula sa walang hanggang kaparusahan at ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya, katwiran at buhay na walang hanggan. Sa tanong bilang 38, bakit siya ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato bilang hukom? Ang sagot dito upang siya, ang Panginoon Jesucristo, bilang matuwid ay mahatulan ng makalupang hukom at napalaya tayo mula sa malagim na kaparusahan ng Diyos na siyang ilalapat sa atin. Sa tanong bilang 39, talaga bang naangkop na siya ay mapako kaysa mamatay sa ibang paraan? Ang sagot dito ay oo, ang kamatayan niya ang humimok sa akin na kanyang balikatin ang sumpa na iginawad sa akin ang kamatayan sa pamagitan ng pagkapako ay sumpa ng Diyos. So ang ating magiging paksa ngayon ay tungkol sa ating pagpapahayag na si Kristo ay napako dahil sa akin. Ito ay napakahalaga sa buhay na isang mananampalataya na kinikilala niya at sinasampalatayanan niya na ang Panginoong Jesucristo ay nagbuwis ng kanyang buhay sa kanyang sarili na mga mananampalataya. At dito ay tinutukoy na ito ang pagsasaad ng kapahayagan at pananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa Kanya, sa mga mananampalataya, upang patawarin, tubusin mula sa pagkakasadlak sa kasalanan. Sa Leviticus, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang talatang 7, nais kong basahin, sapagkat ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo upang mapalaya ang mga mananampalataya mula sa sumpa at mula sa kamatayan. At ganito ang siyang isinasaad sa Leviticus chapter 14, verse 1 up to 7. Na ito ay handog sa paglilinis ng ketongin. Ganito ang siyang isinasaad. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang magiging kautusan tungkol sa may ketong. Sa karawan ng kanyang paglilinis, siya ay dadalhin sa saserdote at ang saserdote ay lalabas sa kampamento at titingnan ng saserdote at narito kung ang salot na ketong ay gumaling na sa may ketong. Ay ipag-utos ng mga saserdote na ikuha siya na lilinisin ng 2 ibong malinis na buhay at kahoy na sedro at grana at hisopo.
at ipag-uutos na saserdote na patayin ang isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig na umaagos. Tungkol sa ibong buhay ay kanyang kukunin at ang kahoy na sedro at ang grana at isopo at babasain pati ang ibong buhay sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng tubig na umaagos. At iwiwisik niya na makapito doon sa kanya na lilinisin sa ketong at ipapakilalang malinis at pawawalan ang ibong buhay sa kalawakan ng parang. Hanggang dito lamang po yung ating binasa na dito mga minamahal sa lumang tipan ay binabanggit ang tunay na paglilinis sapagkat binasa natin dito ay tungkol sa isang tao na merong ketong. Ang ketong ay isang karamdaman na yung bang mga daliri unti-unting parang katulad ng kandila na nauupos, nagiging tubig, tumutulo at nadideforma ang katawan. Parang naalala ko noon na kami ay dumalaw doon sa isang lugar sa Tala at nakita namin ang mga tao doon na may mga ketong at iba-iba ang kanilang mga naging mukha. Ang iba, ang mga paa nila ay unti-unting nauubos at para bang kandila na natutunaw. So ganito ang kalagayan. At tinitingnan natin dito mga minamahal na ang ketong ay isang karamdaman. Ito ay isang kasalanan na inihatid sa atin ng banal na kasulatan. Ngunit merong mga paglilinis na ginagawa dito at ang paglilinis dito ay tungkol sa dalawang ibon na malinis na buhay na ito ay ibibigay sa isang saserdote o pare at ang gagawin ng pare ay papatayin ang isang ibon. At yung ibon na yon, ang kanyang dugo ay iipunin at pagkatapos ito ay iwiwisik na makapito sa nalinis na ketong, sa taong may ketong na mayroong paglilinis sapagkat ipinapahayag dito na ang lalaking yun na may ketong ay malinis na, so mayroong seremonya na ginagawa. Kaya nga't kung magawa na ang paglilinis ay pawawalan ang buhay, yung ikalawang ibon na buhay. At ang sabi dito ay pawawalan ang ibon buhay sa kalawakan ng parang. Ito ay larawan, mga minamahal, kung paano na ang Panginoong Hesukristo ay nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, na ang kanyang dugo ay iniwisik sa mga mananampalataya at sila'y naging malinis. O kaya nga dito ay tinutukoy na sila'y may buhay na walang hanggan sapagkat sila'y naging mga banal at walang dungis sa harapan ng pag-ibig ng Diyos sapagkat sila'y labis na iniibig ng Diyos at nais niyang makapiling ang mga mananampalataya. Kung kaya nga sabi sa banal na kasulatan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mga mananampalataya, sa mga nagtitiwala. Pag sinabing pagsinta, ibig sabihin maggiliw at laging kinagigiliwan ang mga mananampalataya. Alam ba ninyo na kung ating lalawakan ang ating lalim ng pag-aaral, pag sinabing ang Diyos ay maggiliw, ibig sabihin ay ang kanyang paggiliw sa isang kaluluwa, sa isang kanyang tinatangi at minamahal. Siyempre, pag yung itinatangi, ibig sabihin siya lamang
ang katangit-tangit na mahal ng Panginoon. At yun ang tumutukoy sa mga mananampalataya. Sapagkat kilala ng Panginoon ang mga mananampalataya at pinagkalooban ng kanyang pangalan ang mga mananampalataya, hindi tayo nawawala sa puso ng Diyos at sa kaisipan ng Diyos. Para bang katulad ng ating mga ina na pag tayo mahal ng ating ina, hindi tayo nawawaglit sa kanilang puso, hindi tayo nawawaglit sa kanilang kaisipan. Tinitingnan yung ating mga kapakanan, yung ating mga pangailangan. Sinisiguro ba ng ating mga ina na tayo ay malakas, malusog, maganda ang bihis, malinis ba tayo? Kung minsan tayo pinapaliguan ng ating mga ina at pag mabango na ba tayo ay saka tayo hinahalikan ng ating mga ina. Kung ating ibabaling ang mga bagay na iyon sa Diyos, mas higit pa ang pag-ibig ng Diyos kaysa ating mga ina. Sapagkat nilayo ng Panginoon na isugo niya ang kanyang buktong na anak sa krus sa Kalbaryo upang mag-amoy tayong mabango sa harapan niya, walang kasalanan, walang anumang karamdaman. O kaya nga dito ay sinasad kung paano na ang ibong ito na siyang pagpapahayag ng malaya na pamumuhay ay pinawalan doon sa kalawakan ng parang. O kaya nga ang Panginoong Jesucristo ang siyang tinutukoy na kordero ng Diyos. At ito ay napapahayag sa Juan Kapitulo 1, talatang 29, na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan ang siyang hadlang kung bakit na ang tao ay nagsasuffer sa kanyang kalagayan. At dahilan sa ang kordero ng Diyos ay pinagkaloob, ay tunay na nasisiyahan ang Panginoon sa ginawa ng buktong na anak, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan na kinalugdan ng Diyos ang kanyang anak. Yung salitang kinalugdan ay ibig sabihin na please, ibig sabihin na lugod ang Diyos sa ginawa ng anak, sapagkat ang ginawa ng anak, ang Panginoon sa Kristo, siya ay nagpakapako doon sa krus ng layunin ay tayo'y tubusin mula sa ating mga kasalanan. Tatlong bagay ang ating sasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Una ay yung kapighatian ni Kristo o ni Jesus. At ang pangalawa ay yung dakilang pagtitiis ni Jesus. At ang pangatlo ay ang pagkakabayubay ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Unahin muna natin ay yung kapighatian na siyang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag sa ating katuruan na ang Diyos ay nagkatawan tao. At siya ay pinanganak ni Birhen Maria. Yan ang nasa Apostles' Creed. Yan ang ating kapahayagan. At siya ay nilitis ni Poncio Pilato. Na siya ay nabuhay at ipinanganak. Pinanganak siya na siya ay nasa kapighatian. Ano-ano yung mga kapighatian na kanyang dinadanas? Una ay siya ay nagugutom. Sapagkat simula nang siya ay ipinanganak, kinakailangan na siya ay kumain. At alam natin ang ginagawa ng ina, na siya ay padidehin upang lumaki. At ganoon ang ginawa ni Birhen Maria. At hanggang sa ang Panginoon sa Kristo ay lumaki, lagi siyang kumakain. Yun ang kapighatian na kanyang naranasan.
Sapagkat ang Diyos, hindi siya nagugutom. Pero sa Panginoong Kristo, siya ay nagugutom at nauuhaw. Kailangan din niya ng tubig. Bilang tao, sapagkat naniniwala tayo at sinasampalatayanan natin na ang Panginoon ay Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao. And then, yung ikalawa, ang pangatlo ay yung siya ay nakakaranas ng pagod, yung fatigue. Kaya nga sa Mateo Kapitulo 8, talatang 23, ay dito isinasad na ang mga alagad kasama ang Panginoon ay nakalulan, nakasakay sa daong at narito sa talatang 24 ng Mateo Kapitulo 8 ay sinasad dito na mayroong isang malakas na bagyo sa dagat. So habang sila'y naroon, yung tubig ay pumapasok sa kanilang sinasakyan na daong. At inaapawan ang daong ng mga alon. Dadapwat ang sabi sa talatang 24, ang Panginoon Kristo sa pagod ay natutulog doon sa dulo ng daong. Kaya yung mga mananampalataya, yung mga alagad, kasama ng ating Panginoon Kristo, ay nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan sa kanilang puso. Sapagkat sila'y nililiglig ng alon at halos mapupuno yung kanilang daong ng tubig. Ngunit ang ipinagtataka nila, bakit ang Panginoon Kristo ay natutulog? Kaya sila'y nagsilapit sa Kanya at siya'y ginising. At sinabi ng mga alagad, Panginoon, iligtas mo kami. So kinikilala nila na ang Panginoon ay makapangyarihan. Ayaw nilang mamatay, ayaw nilang malunod sa gitna ng dagat. Kaya nga't kanilang ginising. At ang ginawa ng Panginoon, pinahinto ang hangin at pinahinto ang alon. Tunay na ang Panginoon Kristo ay makapangyarihan. At dito itutukoy na kahit siya ay nakakaranas ng pagod. Katulad natin, sapagkat ang Panginoon Kristo ay tao. And then, dito ay kakaroon din siya ng kalungkutan. At sabi sa Mateo Kapitulo 26, talatang 38, sabi dito, na magkagay sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang kamatayan. Ito ay nung sila ay mananalangin. Sapagkat naharap ang Panginoon na pagkatapos na manalangin, ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya ang mga susunod na mga hakbang at lakad. Kaya nga, maging ang Panginoon ay lubhang namamanglaw. At sabi niya, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang kamatayan. Kaya sabi niya, ay kayo'y makipagpuyat sa akin sa pamagitan ng panalangin. Yan sabi sa banal na kasulatan, lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. So sinasabi dito, hindi yung kanyang kalooban. Yun ang tamang paglalingkod sa Panginoon. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. At mismo ang Panginoon sa Kristo sa kanyang relasyon sa mga mananampalataya ay siya'y tumatangis. Ang sabi sa 1 Kapitulo 11, talatang 33,
Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, ay gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niya dumating na malagim o nalagim siya sa Espiritu at nagulunihanan. O kaya sabi sa banal na kasulatan, maging ang Panginoong Jesucristo ay tumangis sa nakikita niya. Bakit? Sapagkat namatay si Lazaro, na kanyang kaibigan. Malapit ang tatlong magkakapatid, si Maria, si Marta, at si Lazaro sa Panginoon. Yun ay isang bagay na napakalungkot. Ngunit, ano ginawa ng Panginoon? Binuhay niyang muli si Lazaro upang makasama ng magkakapatid at makita ng marami na ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya ang Panginoon Jesucristo ay tiniis ang pagdurusa doon sa krus sa Kalbaryo dahilan sa kanyang pagsinta sa mga tao na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Tiniis niya ang hirap dahil sa atin. Tiniis niya sapagkat ang kaparusahan natin ay kamatayan. At kung titiisin niya, ay tayo mapapalaya mula sa kamatayan at linisin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa Lumang Tipan, sa mga awit, Kapitulo 22, talatang 6. Ang sabi dito, ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Yung salitang uod, alam nyo, ating nakikita na yung mga uod sa mga puno, kahoy, wala silang ginawa kundi kumain ng kumain. At pagkatapos, ang kanilang katawan ay babalutin ng kanilang sapot. Tapos, ilang araw na sila'y nakabitin doon. Pero pag dumating ang araw, makita natin paglabas doon sa, ano ba tawag doon, kukun. Paglabas niya sa kukun, siya'y bago at may pakpak at nakalilipad. Ang larawang yun, ang siyang makikita natin sa Panginoong sa Kristo. Na siya'y nakabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo, hanggang sa mamatay, hanggang sa ilibing. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y binuhay ng Panginoon na may bagong katawan at tunay na pahayag sa mga alagad. Pero nyo, 40 days napakita siya sa mga alagad. 40 days. At sinasad, buhay ako. Hindi na ako mamamatay kailanman. At yun ang sinasabi sa Revelation. Siya ay mabubuhay magpakailanman. Wala ng kamatayan. Dati siya ay patay, ngunit ngayon siya ay buhay. Ang larawang yun ay katulad ng larawan na binibigay sa atin sa mga awit, Kapitulo 22, talatang 6. Dati ay uod, pero binago ng Panginoon. Sa kapangyarihan ng Panginoon, ibinangon siya at tunay na naranasan ng Panginoon ang mga bagay na yun. Isa pang bagay, naranasan ng Panginoon kung paano na siya ay tuksuhin ng dyablo. Sa Kapitulo 4 ng Mateo, ay tinutukoy dito na 3 beses na siya ay tinukso. Ngunit ang Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang Diyos. At tunay na makapangyarihan siya. At tinutukoy, mga minamahal,
Sa sinasabi sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 15, nasabi dito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Kristo. 3 offices ang kanyang ginagawa. Una, siya ay hari. Ikalawa, siya ay saserdote. Pangatlo, siya ay propeta. Yun ang kanyang ginagawa sa iglesia. O kaya nga sabi dito ay sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Ang tinutukoy dito ay tayo'y mahihina, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin ngayon, walang kasalanan. Ibig sabihin, maging ang Panginoon Kristo ay dumanas ng tukso. Gayon din tayo, mga minamahal, ay tinutukso. Ngunit, sa mga tukso, tayo ay kinakailangang matatag, magtiwala sa Panginoong Kristo. Ang pangalawa ay yung tungkol sa pagtitiis ng ating Panginoong Kristo, na siya matapos na pagkanulo ni Judas Iscariote ay siya ay humarap sa hukuman ni Poncio Pilato. At sabi sa tanong bilang 38, bakit siya ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato bilang hukom? Ang sagot dito ay upang siya bilang walang malay ay mahatulan sa makalupang hukom at mapalaya tayo mula sa malagim na kaparusahan ng Diyos na siyang ilalapat sa atin. So ang ginawa niya ay siya ang umako sa harapan ni Poncio Pilato dahilan sa ating mga kasalanan. Pero kung atin titingnan, ang Panginoon Kristo ay walang kasalanan. Siya ay banal. At ang kanyang inaako sa kanyang balikat ay ang ating mga kasalanan. Siya ay naging makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Kung kaya nga kinakailangan na hatulan siya ng kamatayan at ang kahatulan yon ay para sa atin upang akuin niya ang kamatayan at maparusahan siya at tayo'y mapalaya mula sa kasalanan at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kung kaya nga sinasaad sa banal na kasulatan ay binayaran ng ating Panginoong Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya pag pinagbubulay-bulay natin, bakit siya nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo? Hindi niya pinagbabayaran ang kasalanan dahil sa kanyang kasalanan, sapagkat wala siyang kasalanan. Kanyang inaako ang kasalanan na mga mananampalataya doon sa krus sa Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan ng kanyang bayan. Sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos bilang kordero at sa lumang tipan ay makikita natin ang kordero ang siyang umaako ng kasalanan ng tao. Halimbawa, ang isang saserdote o pare ay maghahandog sa Panginoon ng handog na susunugin. Yung kamay ng saserdote ay ipapatong doon sa ulo ng tupa na nakahain doon. At kanyang sasabihin ang lahat ng kasalanan ng bayan at kanyang kasalanan. At pagkatapos na ito ay maihayag niya, ay kanyang papatayin ang tupa na inihandog. Iyon ay larawan na kung paano na ang ating mga kasalanan ay inilapat, ipinaako ng Diyos sa Panginoong Kristo.
upang dalhin, upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kahit ang Panginoon sa Kristo ay nagdusa para sa atin. Nagdusa siya. At ang sabi sa Filipos, Kapitulo 3, Talatang 10, upang makilala ko siya. Ito ang mithiin ni Pablo sa buhay. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So yun, una ay makilala ang Panginoon. Maging mithiin natin, makilala ang Panginoon. Hindi lamang makilala, kundi gayon din pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Ito ang isang bagay na inilalahad sa atin. Ang sabi sa Hebreo Kapitulo 2, Talatang 9, ang sabi dito, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ito ay tungkol sa Panginoon sa Kristo. Sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Kaya nga ang Panginoon ay nagtiis. Tinis niya. Ngayon din tayo mga minamahal. Ngayon na tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan marunong din tayo magtiis. Habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat tiniis ng ating Panginoon sa Kristo ang lahat ng hirap. Kung kaya nga tayo rin ay makisama. Ito ang sinabi ni Pablo, ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan ay ako'y matulad sa kanyang pagkamatay. Pangatlo ay yung pagkakapako sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa tanong bilang 39, sabi dito, talaga bang naangkop na siya ay mapako kaysa mamatay sa ibang paraan? Ang sagot dito ay oo. Ang kamatayan niya ang humimok sa akin na sa kanya'y balikatin ang sumpa na iginawad sa akin. Ang kamatayan sa pamagitan ng pagkapako ay sumpa ng Diyos. Ito ang siyang isinasaad sa Talatang 2 sa Kapitulo 53 ng Isaiah. Sabi dito, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man at pagka ating minasdas siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. So, ibig sabihin yung kaparusahan na tinanggap ng ating Panginoon sa Kristo. Pag pinagmasdan ng Panginoon sa Kristo, walang kagandahan. Bakit? Sapagkat ang Kanyang katawan ay punong-puno ng sugat dahil lang sa hampas ng latiko. At kung pinagmasdan natin ang ulo ay puno ng dugo at tubig dahil lang sa koronang tinik. At kung pagmamasdan natin ang kanyang kamay ay dumudugo rin dahil lang sa pagkapako at maging ang kanyang paa, maging ang kanyang dibdib ay nasugatan din. Kung kaya nga sinasabi dito sa Talatang 2, ang mga bagay na ito ay hindi nagdudulot ng anumang kagandahan na mananais sa Kanya. Bakit? At ito'y sinasabi sa Talatang 3, sapagkat siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao.
So ano ang sigawan ng mga tao? Ipako siya sa krus. Bata, matanda, lalaki, babae, lolo at lola, sumisigaw na siya ay ipako doon sa krus, sa Kalbaryo. Kaya dito sinasabi na hinahamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanlawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, at siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Kaya yung mga sumusunod na mga talata ay mga talata na nagsasaad ng kanyang karanasan. Yung siya'y mapako doon sa krus sa Kalbaryo, sapagkat sabi sa talata 5, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Yun ang dahilan bakit napako ang Panginoon sa Kristo. Dahilan sa ating kasamaan, kalikuan, at maging sa ating pagsalansang sa salita ng Panginoon. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So ito ang naranasan ng Panginoon. Kaya nga't habang ang Panginoon sa Kristo ay nakabayubay doon hanggang sa siya'y mamatay, ang sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Bakit nalugod? Sapagkat dinala ng Panginoon ang ating mga kasalanan hanggang kamatayan niya. At yun ang katubusan. Yun ang katapusan. So yun ang sinasabi natin hanggang doon. Dinala ng Panginoon ang ating mga kasalanan, kasamaan. Kaya nalugod ang Diyos. Iniligay siya sa pagdaramdam. Pero ang napakaganda doon, naging kasiyahan ng Diyos ang kanyang kamatayan. Bihira tayong makakadinig na ang kamatayan ay kasiyahan. Bihira. Pero sa mga mananampalataya, kasiyahan. Nalulugod. Alam ba ninyo na pag tayo ay namatay, ang Diyos ay nalulugod? Ang Diyos ay natutuwa? Bakit? Sapagkat makakapiling niya tayo doon sa langit. Kaya nga nasabi ni Pablo na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito lang ang damdamin ng mga mananampalataya. Ito lang ang kinatutuwa ng mga mananampalataya. Na tayo ay binili ng ating Panginoong Hesukristo upang mapalaya sa ating mga kasalanan at tayo'y makasama niya ng walang hanggan doon sa langit na kanyang inihanda, na sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Mga minamahal, tumingin tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi sa Kolosas, itingin natin ang ating mga mata doon sa langit, na doon ay nag-ahari ang Panginoon. Nakaupo siya na namamahala sa lahat ng mga bagay at naghihintay sa ating pagdating. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ang mga salita mo sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.